Pagkatapos magsimba, pumunta kami sa isang mall na malapit sa simbahan. Matapos makalabas ang kumari naming si Ethel at ang anak nitong si Lily. Napagkasunduan namin na kumain na sa labas. Sinundan ng kotse nila ang sasakyan ko. Kasama ko si Mrs. at ang bunso namin, habang ang ikalawang anak naman namin ay nagpaalam na umalis. 6:35 PM kami nakarating dahil sa tindi ng traffic. Sunday nga naman, maraming tao ang nagplano ding lumabas at mamasyal matapos ang pagsimba. Dahil punuan ang mga fast food chains, pumunta kami sa isang Japanese restaurant na kaunti lang ang nasa loob. Hindi naman sa hindi masarap ang pagkain doon. Dahil lang siguro sa hindi masyadong familiar ang karamihan sa mga pagkain ng Hapon. In any case, maluwag ang lugar at hindi matao, kaya okay sa amin. Napatingin ako ulit kay Lily. Grabe, ang cute niya talaga. Alam mo Lily, siguro kung magsusuot ka lang ng kimono, magmumukha kang Hapon. Ang biro ko sa kanya. Sininong naman? Sagot niya habang tumatawa. Naku, ganyan-ganyan ang mga gusto ng inaanak mo, Ricky. Mahilig sa mga Korean dramas. Mami, hindi po Korean yung nagkikimono. Ang wika ni Lily. Pareho na rin yun. Sagot naman ng kanyang ina. Pagdating ng order namin, ay nagsimula na kaming kumain at tuloy lang ang usapan. Paminsan-minsan naman ay sinusulyapan ko si Lily. Ang sarap titigan ng maamo niyang mukha at ang bibig niyang mapula habang kumakain. Nakakagigil. Ang inaanak ko ang si Lily ay nasa kolehiyo na at may boyfriend na raw ito. I guess hindi na to inosente pero mukha namang mainhin. May pagkamahiyain din siya. Siguro dahil hindi siya sanay nakaharap kami. 8 PM nang maghiwalay na kami ng landas. Nakauwi kami bandang 10:00 na ng gabi. By that time, pagod na kaming lahat at matapos akong mag-shower ay natulog na ako. Dumating na nga ang araw ng pageant. Pinaghandaan ko talaga ang araw na to. Nagpagupit ako, nag-shave ng mukha at nagpapogi. At sinuot ang pinaka-best long sleeve and tie na meron ako. Nasa kotse ako at minessage ko si Tiffany. Good luck mamaya iha. Mensahe ko. After ilang minuto ay nag-reply siya. May kasama pang picture. How do I look, Daddy? Mensahe niya at nakita ko nakabikini lang ito sa harap ng salamin. Mukhang inaakit ako ng babaeng tuwa. Ang hot mo naman, pero much better kung inalis mo na lang yung suot mo. Ang wika ko naman para tuloy-tuloy na ang nakakadalang usapan namin. Nag-reply ulit siya at may picture ulit. But this time, wala na talagang kahit ano sa sarili niya. Mas okay ba to? Tanong niya. Much better. Namiss ko sa kama yung babae na nasa picture. Ang wika ko. Maybe tonight, Dad? Gosh, bigla tuloy akong na-excite. Ang bad niyo po. Reply niya na may kasamang emoji na nakalabas ang tanga. Isa ding 5 seconds video clip na nangaakit ang sinenya sa akin. Napakambyo tuloy ako ng di oras. Sinabihan ko na muna siya na mamaya na lang kami mag-usap at baka mawalan ako ng konsentrasyon sa kalye. Pagdating ko sa university ay marami ng mga tao. May mga panauhin, mga pamilya ng contestant, mga media at iba pa. Dahil mag-isa lang ako, feel ko tuloy ay napakalaya ko talaga.
Hindi sumama si Missy sa lakad ko dahil walang magmamando sa business namin. Pumayag na rin ako agad para walang sagabal. Pinapunta ako sa auditorium ng school at doon ako pinaupo sa reserved seats ng mga judges. Dahil hindi pa nagsisimula ang patimpalak, as usual, usap-usap muna ang mga nasa likod ng pageant at mga judges na tulad ko. Hindi ako interesado sa kung ano-anong issue nila o mga chismis. Narito lang ako para mag-guest judge at para makita ang magandang nobya ng anak ko na secret kabady ko rin sa kama. Nakita ko ang anak kong si Obet at nilapitan ako. Nakipag-shake hands ito sa akin at mukhang masaya naman siya. Buti andito na kayo, Dad. Mamaya ha, alam na. Ikaw talaga. Gagamitin mo pa akong panglamang. Ang sabi ko. Syempre, judge ka ngayon Ang sabi niya. Basta ayusin lang ng girlfriend mo ang performance niya sa stage. Sagot ko naman. No problem po, magaling si Tiffany. Sagot niya. I bet, magaling nga siya. Magaling sa bed. Ang sabi ko sa sarili ko. Sa puntong yun, ay hinintay ko na lang magsimula ang programa. 1 oras din bago official itong nagsimula. Punong-puno ang building at marami ang nakaabang. Nang magsimula na ito, ay nasilayan ko na rin ang iba't ibang naggagandahang mga babae. Isa-isang rumampa at pinakita ang kamandag nila. Ito yung mga tipong babae na kapag naging syota mo na, ay talagang anakan mo na para makakuha ka ng magandang lahi. Kasama sa pinakamaganda si Tiffany. At napaka-sexy ng suot niyang evening gown na may pencil cut at kita ang mahaba at makinis niyang hita. Obviously, hindi siya tumitingin sa akin. Pero ako ay nag-e-enjoy tingnan ang nakakauhaw niyang ganda. Matindi ang tagisa ng pagandahan. Iba-ibang talent ang pinakita at todo effort din sa mga dresses. Pagpasok ng question and answer portion, dito na nagkakasubukan ang mga contestant. Ilan ay okay sumagot, pero meron ding mga hindi biniyayaan ng utak. Hindi mo alam kung nakadroga o lutang lang talaga. Buti na lang. At magaling sumagot si Tiffany. Nang magsimula ang elimination round, isa-isang natanggal ang mga contestant. Maging ako ay kinakabahan din dahil syempre gusto kong manalo si Tiffany. Mas naging exciting ang lahat nang makapasok siya sa top 3. Dito na mas uminit ang laban. Nakakakaba, ika nga. Tinawag ang second runner-up at hindi yon si Tiffany. Naghawak kamay si Tiffany at isa pang babae. Nang tawagin ang pangalan ni Tiffany, ay umugong ang sigawan at palakpakan. Nanalo din sa wakas ang syota ng anak ko. Tuwang-tuwa ito nang ilagay sa ulo niya ang korona. Binigyan ito ng trophy, isang bouquet ng bulaklak, isang bagong sash at isang malaking tseke na nagkakahalaga ng 200,000 pesos. Umakyat ako sa entablado kasama ang ibang judges at binati namin si Tiffany. Siyempre, nandun si Obet, kaya hindi kami nagpahalata ng syota niya. Sibil ang aming usapan, pero sa puntong yun, ay kigil na ako sa kanya. Ang sarap niyang halikan nung oras na yun, pero pinigilan ko lang ang sarili ko. Matapos ang programa ay ako na ang nagyayang ihahatid ko si Tiffany at Obet. Pero may tumawag kay Obet. Dad, kayo na lang hong maghatid muna kay Tiffany. Okay lang po ba? Ang sabi niya. O bakit naman?
Ipapasok ko pa po kasi sa school yung mga nakuha kong footage at yung mga pictures para makapublish sila bukas. Magtatagal ka ba, babe? Hintayin ka na lang namin. Ang wika naman ni Tiffany. Wag na, babe. Pero didiretso rin ako sa inyo later. Alam ko namang pagod ka na Sige, babe. Ingat ka ha. Text me lang kung papunta ka na. Sure, babe. O dad, kayo nung bahala kay Tiffany muna ha. Ang wika ni Obet. Pero nak, hindi ko pa alam kung saan siya nakatira. Sagot ko. Si Tiffany na lang po yung magtuturo sa inyo. Ang wika ni Obet. Tumango na lang ako at pinalipat ko sa front seat si Tiffany. Nang makalayo-layo na si Obet, nagkatinginan kami sandali ng nobya niya. Congratulations, iha. Ang sabi ko. Thank you po. Nilapit niya ang mukha niya at sinuyo ko siya sa labi. Agad kaming nadala sa isa't isa. Dark tinted ang sasakyan ko at madilim na kaya hindi kami kita sa loob. Matindi agad ang palitan naming dalawa. Nakakagigil ka, iha? Kanina pa ako nagpipigil Ako nga rin po Hindi na po ako makatiis. Kayo po yung nasa isip ko. Sagot niya. Agad kong binuksan ang zipper ko at agad siyang yumuko. Napagagatlabi na lang ako sa kapilihan niya. Kakapanalo pa lang ng beauty queen at ngayon, nandito siya at nagpapakasasa kasama ang tatay ng kanyang boyfriend. Para hindi kami mahalata, pinaandar ko na ang sasakyan at umalis na kami. Nakaka-proud sa pakiramdam ni isang high-class na babaeng tulad niya ang kayang gumawa ng ganito lalo pa sa isang katulad kong may edad na. Alam ko, cheater na si Tiffany at sure akong hindi siya nababagay sa anak ko. Pero, sino ba naman ako para tumanggi? Tao lang ako, hindi perpekto. Kaya kapag palay na ang lumalapit, magrereklamo pa ba ako? Medyo malayo ang bahay ni na Tiffany, kaya minabuti naming pumunta muna sa isang munting hotel na may parking lot. Doon sa mismong parking space namin, pinagpatuloy ang milagro. Wala na akong oras para iakyat si Tiffany sa kwarto. Sa loob na lang ng kotse namin sinulit ang nakaw na sandali. Pinahiga ko ang driver's seat at inatras ko na to. Nakagaon pa rin si Tiffany at sumampa siya agad sa akin. Dad, sandali lang po tayo dito Oo iha, akong bahala. Sa puntong yun ay hindi na namin napigilan ang uhaw na nararamdaman namin. Sinulit namin ang sandaling yun para sabay tahakin ang rurok. Halos umuga ng malakas ang kotse ko. At kita ko sa mukha ni Tiffany na halos mawala ito sa katinuan sa tindi ng tinatamasa. Matapos ang ilang minuto ay inihatid ko na siya. Mabuti na lang at walang nakahalata at masaya ang pamilya niyang malaman ang balita na nanalo siya. Nagpaalam na ako kaagad sa kanila. Niyaya nila akong mag-dinner pero tumanggi na ako dahil magmamadaling araw na rin. Nag-message na lang si Tiffany sa akin na next time na lang daw ulit. Ilang araw na lang at makakabalik na naman ako sa barko. Malapit ang matapos ang bakasyon ko. At so far, satisfied naman ako dahil hindi lang naging relax ang bakasyon ko. Kung hindi nakatikim din ako ng ilang mga chicks. Kinuwanta ako ni Ethel via messenger. Ricky, busy ka ba ngayon? Tanong niya. Hindi naman, bakit? Sagot ko. Malapit na raw yung balik mo sa barko Oo. Bakit? Anong meron? Tanong ko. Kinausap kasi ako ni Mari. Samahan mo raw kami mamaya. Mamimili siya ng ireregalo niya sa ikakasal. Hindi niya kasi alam kung ano ireregalo niya kaya nga
magpapasama sa akin. Ang kaso, may lakad ako ngayon. Kaya inutusan ko na lang ang anak kong si Lily na siya na yung sumama sa inyo. Kilala naman niya yung tita at tito niya at alam niya kung ano yung magugustuhan ng mga yun. Ang wika ni Ethel. Ah, ganun ba? Hindi ako nasabihan ni Mrs. kanina Okay, sige. Dadaanan ko na lang siya mamaya. Maliligo muna ako. Okay, sige. Tawagan niyo na lang ako mamaya. Pagtayo ko, ay nakita ko ang maganda naming katulong na si Lisa na naghuhugas ng mga pinggan. Nakasuot lang ito ng manipis at fit na jeggings at sando. Pumuesto ko sa likod niya at hinaplos ko ang bewang niya. Ay kuya, huwag dito. Pabulong niya. Bigla akong naalala na nasa bahay pa pala ang bunso kong anak dahil wala itong pasok. Pero nasa itaas siya ng room niya at nagkukulong. Hindi ba exciting yung may thrill? Ang wika ko. Hindi naman pumalag si Lisa. Hinayaan niya lang ako sa pangungulit ko sa kanya. Napahinga na lang siya ng malalim. Huwag po dito. Baka po kasi mahuli tayo Sige, doon tayo sa kwarto. Maliligo na rin naman ako di sumabay ka na sa akin. Okay lang po ba yun? Ang sabi niya. Relax, okay? Relax. Dinala ko si Lisa sa kwarto namin ni Mrs. at nilako ang pinto. Nagtungo kami sa banyo para mag-shower. Sa ilang araw ko ng pagbabakasyon, hindi ko maisip kung ilang beses ko nang napagsawaan si Lisa. Halos araw-araw ko siyang kinukulit. Sa loob ng CR ay agad siyang lumuhod sa akin. Agad kinuha ko ang cellphone ko at binidyo ko siya. Hindi na ito bago sa kanya. Ilang videos na namin ang nakasave sa phone ko. Pero syempre naka-password at nakatago yon. Lisa, sabihin mo yung gusto kong marinig. Ang wika ko. Kuya, I love you po. Mahal na mahal ko po kayo. Nanginginig ang boses niya sa pagod. Ang ganda mo talaga, Lisa. Ang swerte ko sa'yo. Opo, sa inyo lang din naman po ako Iyong-iyo lang. Kahit pakabit niyo na ako, okay lang sa akin. Tangina, hindi ko na kaya ang mga pinagsasasabi ni Lisa. Matapos naming mag-shower at mag-enjoy ng kaunti, ay lumabas na kami. Ganun pa rin ang damit ni Lisa habang ako naman ay nag-ayos na. Lumabas siya ng room at ilang segundo lang ay narinig ko na kausap niya ang bunso kong si Annabel. Bigla akong kinabahan. Narinig ko ang usapan nila. Anong ginagawa mo sa kwarto ni na Dad, Lisa? Tanong ng bunso ko. Abangan po natin ang susunod na kabanata ng ating istorya. Pagkatapos magsimba, pumunta kami sa isang mall na malapit sa simbahan. Matapos makalabas ang kumari naming si Ethel at ang anak nitong si Lily. Napagkasunduan namin na kumain na sa labas. Sinundan ng kotse nila ang sasakyan ko. Kasama ko si Mrs. at ang bunso namin, habang ang ikalawang anak naman namin ay nagpaalam na umalis. 6:35 PM kami nakarating dahil sa tindi ng traffic. Sunday nga naman, maraming tao ang nagplano ding lumabas at mamasyal matapos ang pagsimba. Dahil punuan ang mga fast food chains, pumunta kami sa isang Japanese restaurant na kaunti lang ang nasa loob. Hindi naman sa hindi masarap ang pagkain doon. Dahil lang siguro sa hindi masyadong familiar ang karamihan sa mga pagkain ng Hapon. In any case, maluwag ang lugar at hindi matao, kaya okay sa amin. Napatingin ako ulit kay Lily. Grabe, ang cute niya talaga. Alam mo Lily, siguro kung magsusuot ka lang ng kimono, magmumukha kang Hapon. Ang biro ko sa kanya.
Sininong naman? Sagot niya habang tumatawa. Naku, ganyan-ganyan ang mga gusto ng inaanak mo, Ricky. Mahilig sa mga Korean dramas. Mami, hindi po Korean yung nagkikimono. Ang wika ni Lily. Pareho na rin yun. Sagot naman ng kanyang ina. Pagdating ng order namin, ay nagsimula na kaming kumain at tuloy lang ang usapan. Paminsan-minsan naman ay sinusulyapan ko si Lily. Ang sarap titigan ng maamo niyang mukha at ang bibig niyang mapula habang kumakain. Nakakagigil. Ang inaanak ko ang si Lily ay nasa kolehiyo na at may boyfriend na raw ito. I guess hindi na to inosente pero mukha namang mainhin. May pagkamahiyain din siya. Siguro dahil hindi siya sanay nakaharap kami. 8 p.m. nang maghiwalay na kami ng landas. Nakauwi kami bandang 10:00 na ng gabi. By that time, pagod na kaming lahat at matapos akong mag-shower ay natulog na ako. Dumating na nga ang araw ng pageant. Pinaghandaan ko talaga ang araw na to. Nagpagupit ako, nag-shave ng mukha at nagpapogi. At sinuot ang pinaka-best long sleeve and tie na meron ako. Nasa kotse ako at minessage ko si Tiffany. Good luck mamaya, iha. Mensahe ko. After ilang minuto ay nag-reply siya. May kasama pang picture. How do I look, Daddy? Mensahe niya at nakita ko nakabikini lang ito sa harap ng salamin. Mukhang inaakit ako ng babaeng tuwa. Ang hot mo naman, pero much better kung inalis mo na lang yung suot mo. Ang wika ko naman para tuloy-tuloy na ang nakakadalang usapan namin. Nag-reply ulit siya at may picture ulit. But this time, wala na talagang kahit ano sa sarili niya. Mas okay ba to? Tanong niya. Much better. Namiss ko sa kama yung babae na nasa picture. Ang wika ko. Maybe tonight, Dad? Gosh, bigla tuloy akong na-excite. Ang bad niyo po. Reply niya na may kasamang emoji na nakalabas ang tanga. Isa ding 5 seconds video clip na nangaakit ang sinenya sa akin. Napakambyo tuloy ako ng di oras. Sinabihan ko na muna siya na mamaya na lang kami mag-usap at baka mawalan ako ng konsentrasyon sa kalye. Pagdating ko sa university ay marami ng mga tao. May mga panauhin, mga pamilya ng contestant, mga media at iba pa. Dahil mag-isa lang ako, feel ko tuloy ay napakalaya ko talaga. Hindi sumama si Missy sa lakad ko dahil walang magmamando sa business namin. Pumayag na rin ako agad para walang sagabal. Pinapunta ako sa auditorium ng school at doon ako pinaupo sa reserved seats ng mga judges. Dahil hindi pa nagsisimula ang patimpalak, as usual, usap-usap muna ang mga nasa likod ng pageant at mga judges na tulad ko. Hindi ako interesado sa kung ano-anong issue nila o mga chismis. Narito lang ako para mag-guest judge at para makita ang magandang nobya ng anak ko na secret kabady ko rin sa kama. Nakita ko ang anak kong si Obet at nilapitan ako. Nakipag-shake hands ito sa akin at mukhang masaya naman siya. Buti andito na kayo, Dad. Mamaya ha, alam na. Ikaw talaga. Gagamitin mo pa akong panglamang. Ang sabi ko. Syempre, judge ka ngayon eh. Ang sabi niya. Basta ayusin lang ng girlfriend mo ang performance niya sa stage. Sagot ko naman. No problem po. Magaling si Tiffany. Sagot niya. I bet. Magaling nga siya. Magaling sa bed. Ang sabi ko sa sarili ko.
Sa puntong yun, ay hinintay ko na lang magsimula ang programa. Isang oras din bago official itong nagsimula. Punong-puno ang building at marami ang nakaabang. Nang magsimula na ito, ay nasilayan ko na rin ang iba't ibang naggagandahang mga babae. Isa-isang rumampa at pinakita ang kamandag nila. Ito yung mga tipong babae na kapag naging syota mo na, ay talagang anakan mo na para makakuha ka ng magandang lahi. Kasama sa pinakamaganda si Tiffany. At napaka-sexy ng suot niyang evening gown na may pencil cut at kita ang mahaba at makinis niyang hita. Obviously, hindi siya tumitingin sa akin. Pero ako ay nag-e-enjoy tingnan ang nakakauhaw niyang ganda. Matindi ang tagisa ng pagandahan. Iba-ibang talent ang pinakita at todo effort din sa mga dresses. Pagpasok ng question and answer portion, dito na nagkakasubukan ang mga contestant. Ilan ay okay sumagot, pero meron ding mga hindi biniyayaan ng utak. Hindi mo alam kung nakadroga o lutang lang talaga. Buti na lang. At magaling sumagot si Tiffany. Nang magsimula ang elimination round, isa-isang natanggal ang mga contestant. Maging ako ay kinakabahan din dahil syempre gusto kong manalo si Tiffany. Mas naging exciting ang lahat nang makapasok siya sa top 3. Dito na mas uminit ang laban. Nakakakaba, ika nga. Tinawag ang second runner-up at hindi yon si Tiffany. Naghawak kamay si Tiffany at isa pang babae. Nang tawagin ang pangalan ni Tiffany, ay umugong ang sigawan at palakpakan. Nanalo din sa wakas ang syota ng anak ko. Tuwang-tuwa ito nang ilagay sa ulo niya ang korona. Binigyan ito ng trophy, isang bouquet ng bulaklak, isang bagong sash at isang malaking tseke na nagkakahalaga ng 200,000 pesos. Umakyat ako sa entablado kasama ang ibang judges at binati namin si Tiffany. Siyempre, nandun si Obed, kaya hindi kami nagpahalata ng tiyota niya. Sibil ang aming usapan, pero sa puntong yun, ay kigil na ako sa kanya. Ang sarap niyang halikan nung oras na yun, pero pinigilan ko lang ang sarili ko. Matapos ang programa ay ako na ang nagayang ihahatid ko si Tiffany at Obed. Pero may tumawag kay Obed. Dad, kayo na lang hong maghatid muna kay Tiffany. Okay lang po ba? Ang sabi niya. O bakit naman? Ipapasok ko pa po kasi sa school yung mga nakuha kong footage at yung mga pictures para makapublish sila bukas. Magtatagal ka ba, babe? Hintayin ka na lang namin. Ang wika naman ni Tiffany. Wag na, babe. Pero didiretso rin ako sa inyo later. Alam ko namang pagod ka na Sige, babe. Ingat ka ha. Text me na lang kung papunta ka na. Sure, babe. O dad, kayo nang bahala kay Tiffany muna ha. Ang wika ni Obed. Pero nak, hindi ko pa alam kung saan siya nakatira. Sagot ko. Si Tiffany na lang po yung magtuturo sa inyo. Ang wika ni Obed. Tumango na lang ako at pinalipat ko sa front seat si Tiffany. Nang makalayo-layo na si Obed, nagkatinginan kami sandali ng nobya niya. Congratulations, iha. Ang sabi ko. Thank you po. Nilapit niya ang mukha niya at sinuyo ko siya sa labi. Agad kaming nadala sa isa't isa. Dark tinted ang sasakyan ko at madilim na, kaya hindi kami kita sa loob. Matindi agad ang palitan naming dalawa. Nakakagigil ka, iha? Kanina pa ako nagpipigil Ako nga rin po Hindi na po ako makatiis. Kayo po yung nasa isip ko. Sagot niya.
Agad kong binuksan ang zipper ko at agad siyang yumuko. Napagkagatlabi na lang ako sa kapilihan niya. Kakapanalo pa lang ng beauty queen at ngayon nandito siya at nagpapakasasa kasama ang tatay ng kanyang boyfriend. Para hindi kami mahalata, pinaandar ko na ang sasakyan at umalis na kami. Nakaka-proud sa pakiramdam na isang high-class na babaeng tulad niya ang kayang gumawa ng ganito lalo pa sa isang katulad kong may edad na. Alam ko, cheater na si Tiffany at sure akong hindi siya nababagay sa anak ko. Pero, sino ba naman ako para tumanggi? Tao lang ako, hindi perpekto. Kaya kapag palay na ang lumalapit, magrereklamo pa ba ako? Medyo malayo ang bahay ni na Tiffany, kaya minabuti naming pumunta muna sa isang munting hotel na may parking lot. Doon sa mismong parking space namin, pinagpatuloy ang milagro. Wala na akong oras para iakyat si Tiffany sa kwarto. Sa loob na lang ng kotse namin sinulit ang nakaw na sandali. Pinahiga ko ang driver's seat at inatras ko na to. Nakagaon pa rin si Tiffany at sumampa siya agad sa akin. Dad, sandali lang po tayo dito Oo iha, akong bahala. Sa puntong yon ay hindi na namin napigilan ang uhaw na nararamdaman namin. Sinulit namin ang sandaling yun para sabay tahakin ang rurok. Halos umuga ng malakas ang kotse ko. At kita ko sa mukha ni Tiffany na halos mawala ito sa katinuan sa tindi ng tinatamasa. Matapos ang ilang minuto ay inihatid ko na siya. Mabuti na lang at walang nakahalata at masaya ang pamilya niyang malaman ang balita na nanalo siya. Nagpaalam na ako kaagad sa kanila. Niyaya nila akong mag-dinner pero tumanggi na ako dahil magmamadaling araw na rin. Nag-message na lang si Tiffany sa akin na next time na lang daw ulit. Ilang araw na lang at makakabalik na naman ako sa barko. Malapit ang matapos ang bakasyon ko at so far, satisfied naman ako dahil hindi lang naging relax ang bakasyon ko. Kung hindi nakatikim din ako ng ilang mga chicks. Kinuontak ako ni Ethel via messenger. Ricky, busy ka ba ngayon? Tanong niya. Hindi naman, bakit? Sagot ko. Malapit na raw yung balik mo sa barko Oo. Bakit? Anong meron? Tanong ko. Kinausap kasi ako ni Mari. Samahan mo raw kami mamaya. Mamimili siya ng ireregalo niya sa ikakasal. Hindi niya kasi alam kung ano ireregalo niya kaya nga magpapasama sa akin. Ang kaso, may lakad ako ngayon. Kaya inutusan ko na lang ang anak kong si Lily na siya na yung sumama sa inyo. Kilala naman niya yung tita at tito niya at alam niya kung ano yung magugustuhan ng mga yun. Ang wika ni Ethel. Ganun ba? Hindi ako nasabihan ni Mrs. kanina Okay, sige. Dadaanan ko na lang siya mamaya. Maliligo muna ako. Okay, sige. Tawagan niyo na lang ako mamaya Pagtayo ko, ay nakita ko ang maganda naming katulong na si Lisa na naguhugas ng mga pinggan. Nakasuot lang ito ng manipis at fit na jeggings at sando. Pumuesto ko sa likod niya at hinaplos ko ang bewang niya. Ay kuya, wag dito. Pabulong niya. Bigla akong naalala na nasa bahay pa pala ang bunso kong anak dahil wala itong pasok. Pero nasa itaas siya ng room niya at nagkukulong. Hindi ba exciting yung may thrill? Ang wika ko. Hindi naman pumalag si Lisa. Hinayaan niya lang ako sa pangungulit ko sa kanya. Napahinga na lang siya ng malalim. Wag po dito. Baka po kasi mahuli tayo Sige, doon tayo sa kwarto. Maliligo na rin naman ako di sumabay ka na sa akin. Okay lang po ba yun?
Ang sabi niya. Relax, okay? Relax. Dinala ko si Lisa sa kwarto namin ni Mrs. at nilako ang pinto. Nagtungo kami sa banyo para mag-shower. Sa ilang araw ko ng pagbabakasyon, hindi ko maisip kung ilang beses ko nang napagsawaan si Lisa. Halos araw-araw ko siyang kinukulit. Sa loob ng CR ay agad siyang lumuhod sa akin. Agad kinuha ko ang cellphone ko at binidyo ko siya. Hindi na ito bago sa kanya. Ilang videos na namin ang nakasave sa phone ko. Pero syempre naka-password at nakatago yon. Lisa, sabihin mo yung gusto kong marinig. Ang wika ko. Kuya, I love you po. Mahal na mahal ko po kayo. Nanginginig ang boses niya sa pagod. Ang ganda mo talaga, Lisa. Ang swerte ko sa'yo. Opo, sa inyo lang din naman po ako eh. Iyong-iyo lang. Kahit pakabit niyo na ako, okay lang sa akin. Tangina, hindi ko na kaya ang mga pinagsasasabi ni Lisa. Matapos naming mag-shower at mag-enjoy ng kaunti, ay lumabas na kami. Ganun pa rin ang damit ni Lisa habang ako naman ay nag-ayos na. Lumabas siya ng room at ilang segundo lang ay narinig ko na kausap niya ang bunso kong si Annabelle. Bigla akong kinabahan. Narinig ko ang usapan nila. Anong ginagawa mo sa kwarto ni na Dad, Lisa? Tanong ng bunso ko. Abangan po natin ang susunod na kabanata ng ating istorya.